Hello mga kamestro, welcome back again to our channel and it's weekend and bukas pahinga na naman ng karamihan. No? And gusto kong batiin, una sa lahat, ang mga kasama natin sa industriya, yung mga kakapasa lang sa licensure board exam ng architecture na lumabas kumakailan lamang. Sa mga pumasa, congratulations sa inyong lahat. Sa mga hindi pumasa, ibig sabihin ay hindi pa ito yung time ninyo. At hindi ibig sabihin na kayo ay mahina, no? Kasi ang board exam, ang basihan ay percentage ng passer. So ibig sabihin kung hindi nyo nakuha yung percentage na cut-off ng board, ay hindi yun nangangahulugan na hindi kayo fit sa pagiging arkitekto. No? Baka yung iba dyan kulang lang sa puntos, no? Na hindi nila naabot yung cut-off ng percentage, kaya hindi sila nasama sa lista. Pero hindi nangangahulugan na ang inyong skills, ang inyong capacity ay hindi katulad ng mga skills and capacity rin ng mga pumasa na mga kaibigan ninyo. So, hindi lang nagkataon pa na ang taong ito ng pagbibigay ng pagsusulit ay para sa inyo. So, baka sa sunod pa kayo. Palagi ko itong sinasabi sa mga nag-board exam at sa mga hindi pumapasa na hindi nyo kailangan malungkot pagka kayo ay hindi pumasa sa board exam. No? Alalahanin ninyo, yung mga pumasa ngayon, wala na silang chance mag-top ng board. Pero kayo, may chance pa kayo mag-top ng board exam dahil hindi nyo nakuha ngayon. No? So pagka nag-aral pa kayo ulit, no? Susulitin ninyo yung time niyo sa pag-aaral ulit. Ibig sabihin, ma-enhance pa, no? Yung inyong skills at makapag-memorize pa kayo ng maayos. Marami pang kaalaman ang madagdag sa inyong pagre-review. And there is a big chance na kayo ay mag-top sa board exam. Yan ay kung siseryosohin natin yung ating pagre-review. So huwag kayong malungkot at kailangan yung determination natin ay nandun pa rin na ang goal natin ay talagang maging arkitekto tayo. No? So hindi naman hadlang sa lahat ng oras yung time, yung work, no? Hindi yon hadlang, no? Kasi pwede naman kayo mag self-review kung sa tingin niyo ay wala na kayong pang-enroll, no? Kasi siyempre yung iba may mga pamilya na rin. Yung iba ay breadwinner, no? So hindi yon hadlang, no? Para hindi kayo makapagpatuloy sa inyong pagre-review, no? In fact, di ba meron na kayong mga existing notes, no? Uulitin lang, basahin lang ulit, no? Yun know, sa amin, sa Maestro Studio, palagi ko itong ina-advise, no? Na ang unang pagpasok mo ng klase sa review, yan ang tinatawag kong first reading, no? Nakinig ka sa professor, nakinig ka sa lecture, first reading. So nag-first reading na kayo nung nag-review kayo. Kung hindi kayo nag-review sa review center and nag-self-review lang kayo, yung pagbabasa ninyo, first reading ninyo yon, no? Sa mga nag-review, ang kanilang pag-attend ng klase ay first reading. Pag nagbasa pa sila ng notes, second reading yon, di ba? Tapos, pag nag-refresher pa sila, no, that's considered as third reading, di ba? And then, nag-mock exam ka, no? Nanood ka ng replay ng mga pre-recorded lectures, no? May gusto kang balikan ng mga subjects. Fourth reading mo yon, no? So yun yung ina-advise ko na basta sundin mo lang yung mga ganyan, no? Naatin ka ng klase, magbabasa ka ng sarili mong notes, manood ka ng replay, no? Kumuha ka ng assessment, mag-refresher ka, no? Talagang mabubus mo sa sarili mo no, na makakasagot ka sa board exam, no? So isa sa palagi nating nire-recommend ay yung seriousness ng ating pagre-review, no? Kasi kahit sasabihin nating multiple choicing exam, pero mahirap pa rin maghanap ng sagot pagka ikaw ay hindi talaga nagbasa, ikaw ay hindi nag-aral, no? Ikaw ay hindi nag-review, no? So sa mga hindi pinalad sa exam na ito, no? Ibig sabihin nakailang reading na kayo.
kung magbabasa pa kayo ulit, mag-aaral pa kayo ulit, kahit self-review lang, yan ay considered na pang 4th, 5th, 6th reading ninyo. No? So sa tingin ko, walang reason, no, na sa sunod na exam ay hindi kayo pumasa. No? Wag lang mag-stop ng pagbabasa. Yun lang naman ang importante dyan. No? And then, practice, practice test, no, sa mga assessment. Okay? So, wag tayong tumigil, wag panghinaan ng loob, at wag nating sabihin na mahina ka, no, na sinasabi mo ang bobo ko, no? Wag nating sabihin na gano'n, no? Kasi hindi kayo makakapag-graduate sa architecture kung sasabihin nating bobo kayo, no? Kasi pinagdaanan natin hindi biro, di ba? Tapos magto 2 years apprenticeship ka pa. So ini-encourage ko pa rin yung mga hindi pumasa sa exam na ito na mag-continue lang ng reading, mag-continue ng aral, and mag-apply ulit sa susunod na exam. Okay? So, kung meron kayong sa tingin ninyong type nyo ang aming review center, reach out sa amin, no? At tutulungan namin kayo na makapag-review din ng maayos sa maestros sa studio. No? So kami, ang aming estudyante ay hindi namin pinapabayaan. No? In fact, even exam days ay binibisita namin dito sa Manila yung aming mga reviewee kung saan nalukit ang kanilang review center. No? Kasi yan ang paraan namin na kailangan maalagaan namin sila. No? Sa umaga, ginigising namin sila ng alas 4 ng umaga. Sine-check namin kung kamusta sila, kamusta yung pakiramdam nila, yung travel nila, safe pa sila na pumunta sa kanilang testing center. So yan ang ginagawa namin sa maestros sa studio. Okay? So sa mga gusto lang mag-inquire, so check nyo lang yung aming FB page, Maestros Studio at Maestros Institute of Architecture. Nandoon din yung mga testimonials ng aming mga reviewee. No? So kami ay nag-ooperate purely online via Zoom. No? And naaabot na rin namin yung buong Pilipinas. No? Dami na rin ng mga estudyante sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, and nakakatulong kami sa aspiring architects natin, no? Na gustong matuto. No? So sa amin sa Maestros Studio ay combining theory, practice. No? And ang kagandahan na add-on na program namin ngayon ay ibabalik namin yung ginawa namin dati sa atelier. No? Nung kami ay atelier pa sa 2011, na ibabalik namin yung construction tour. No? So, noong 2011 kasi Atelier Center for Architecture Review and Workshop pa yung aming pangalan, mayroon kaming time na tinor namin. No? Tinor namin yung kami mga estudyante sa isang construction site. Actually, 2 construction site. No? Bayview Tower sa Malate, and then Just Residence sa Makati. No, nag-math foundation pa lang, nagbubuhos hanggang alas 10 ng gabi kami doon. So ibabalik namin yung program na yon, plus yung heritage tour para sa HOA and TOA, and then sa building tech ay lalagyan din namin ng mga workshops and product presentations ng suppliers. And of course, strength pa rin namin sa Maestros Studio yung design rules 7 and 8, no, yung computations, no, maning-mani lang na aming mga estudyante yon, no? Kasi sanay na sanay sila sa lecture namin na nagko-compute talaga kung paano siya i-design yung potential development ng isang lote, no? So yun ang ginagawa namin sa Maestros Studio. So kung type nyo yung Maestros Studio, reach out sa aming FB page, and sasagutin kayo ng aming administrator doon, and tutulungan kayo, no? And ako mismo, no, sinasabi ko sa inyo, tutulungan namin kayo sa abot ng aming makakaya na kayo ay magiging isang arkitekto, and pagkatapos noon ay pag kayo ay pumasa, no, nililipat namin kayo sa FB page ng tinatawag ay Council of Filipino Architects. Yun ang FB page ng alumni ng Maestros Studio. So yung nangyayari doon ay
live support namin yon. No? Pagka nag-practice na sila, may kailangan silang itanong, may kailangan silang malaman. No? So, yung grupong yun ay tutulong sa mga gustong matuto pa ng mga actual scenario sa practice. Okay? So, thank you and good afternoon sa lahat. No? At in-invite ko yung mga aspirants na mag-review sa Maestro Studio. Good luck to all.